Maagang nagising si Angela ng araw na iyon dahil kailangan niyang bumiyahe papuntang Maynila mula sa maliit nilang inuupahang apartment sa Pasay. Katulad ng nakasanayan niya, tahimik niyang inayos ang sarili habang nakikinig sa mahinang tunog ng radyo mula sa kapitbahay. Sanay na siyang mamuhay ng simple. Simula nang mawala ang kanyang ama 2 taon na ang nakararaan, siya na lamang mag-isa ang bumubuhay sa sarili niya. Nagtrabaho siya bilang sales lady sa isang mall at kahit maliit ang kinikita, pinipilit niyang mabuhay ng marangal. Hindi naging madali ang buhay para sa kanya, pero hindi siya kailanman nagreklamo. Mas pinili niyang magsumikap kaysa mainggit sa mas masuswerte sa kanya. Sa mall kung saan siya nagtatrabaho, kilala si Angela bilang mabait at masipag. Kahit pagod na pagod, lagi pa rin siyang nakangiti sa mga customer. Minsan pa nga ay pinagagalitan siya ng supervisor nila dahil mas inuuna pa raw niya ang pagtulong sa ibang empleyado kaysa magpahinga. Pero para kay Angela, mas mahalaga ang pakikisama kaysa pera. Kaya naman maraming may gusto sa kanya sa trabaho kahit simpleng babae lang siya. Hindi niya inaasahan na sa simpleng buhay niya ay makikilala niya si Nathan Villarreal, isang binata mula sa kilalang pamilya ng mga negosyante. Unang nagkita ang dalawa nang minsang bumili si Nathan sa butik kung saan nagtatrabaho si Angela. Hindi ito katulad ng ibang mayayamang customer na mayabang at mapangmata. Tahimik lamang itong lalaki at magalang makipag-usap. Nang araw na iyon, aksidenteng natapilok ang isang matandang babae sa mall at natumba ang mga dala nitong grocery. Habang halos lahat ng tao ay hindi pinapansin ng matanda, agad lumapit si Angela upang tulungan ito. Hindi niya alam na pinapanood pala siya ni Nathan. Doon nagsimulang mapansin ni Nathan ang kakaibang ugali ni Angela. Sa mga sumunod na linggo, madalas na itong dumadaan sa butik kahit wala namang binibili. Unti-unti silang nagkakilala hanggang sa naging malapit sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Angela ng saya na matagal na niyang hindi nararanasan. Hindi siya sanay na may taong nagpapahalaga sa kanya ng ganoon. Sa tuwing ihahatid siya ni Nathan pauwi, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pero hindi naging madali ang relasyon nila. Nang malaman ng pamilya ni Nathan ang tungkol kay Angela, agad silang tumutok, lalo na ang ina nitong si Doña Veron. Kilala ang babae bilang istrikta at mataas ang tingin sa sarili. Para rito, dapat ay galing lamang sa mayamang pamilya ang magiging asawa ng kanyang anak. Ilang beses niyang pinatawag si Nathan upang kumbinsihin itong hiwalayan si Angela, pero matigas ang ulo ng binata. Hindi ko siya iiwan dahil lang mahirap siya, madiing sabi ni Nathan isang gabi habang kaharap ang kanyang ina sa mansyon. Hindi mo naiintindihan ng mundo natin, malamig na sagot ni Doña Veron. Hindi bagay ang babaeng iyon sa pamilya natin. Sa kabila ng lahat, ipinaglaban pa rin ni Nathan si Angela. Mas lalo namang napamahal si Angela sa kanya dahil doon. Hindi nagtagal ay nagpropose si Nathan at agad namang tinanggap iyon ni Angela kahit alam niyang hindi pa rin boto sa kanya ang pamilya ng lalaki. Umaasa siyang balang araw ay matatanggap din siya ng mga ito. Mabilis na lumipas ang mga buwan hanggang dumating ang araw ng kanilang kasal. Maganda ang simbahan at punong-puno ng bisita mula sa alta sosyedad. Habang nakasuot ng puting wedding gown si Angela, hindi niya maiwasang kabahan. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, lalo na ang malamig na tingin ni Doña Veron mula sa unahang upuan. Tahimik na huminga si Angela habang naglalakad papuntang altar. Nakangiti si Nathan habang naghihintay sa kanya, pero may kakaibang tensyon sa paligid. Halos lahat ng bisita ay tila nagbubulungan habang pinagmamasdan siya. Pilit itong binaliwala ni Angela dahil mas gusto niyang ituon ang isip sa magiging bagong buhay nila ni Nathan.
Nang magsimula na ang pari sa seremonya, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Angela. Akala niya ay magiging maayos na ang lahat. Ngulit biglang tumayo si Doña Veron mula sa kanyang upuan. Mabagal itong naglakad papuntang altar habang nakatingin ng masama ay Angela. Nagtaka ang lahat ng bisita pati ang pari. "Ma'am," mahinang sabi ni Nathan, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina. Paglapit ni Doña Veron kay Angela, walang sabi-sabing sinampal niya ito ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa loob ng simbahan, dahilan upang mapasinghap ang mga tao. Napahawak si Angela sa kanyang pising niya habang nanlalaki ang mga mata sa hiya at gulat. "Itigil niyo ang kasal na ito!" Sigaw ni Doña Veron habang galit na nakatingin kay Angela. "Hindi ka bagay sa anak ko! Isa kang hampas lupa!" Tahimik ang buong simbahan. Walang makapaniwala sa nangyari. Naririnig lamang ang mahihinang bulungan ng mga bisita habang nakatingin kay Angela na nanginginig sa kahihiyan. Unti-unti siyang napaluha habang hinihintay na magsalita si Nathan, ngunit nanatili lamang siyang nakatayo at tila hindi alam ang gagawin. Mas lalong nadurog ang puso ni Angela dahil sa katahimikan nito. Pero ilang segundo lamang ang lumipas ay biglang may malalakas na tunog ng sasakyan mula sa labas ng simbahan. Sunod-sunod huminto ang ilang mamahaling itim na sasakyan sa harap ng simbahan, dahilan upang mataranta ang mga tao. Nagkatinginan ng mga bisita habang unti-unting bumukas ang malaking pinto ng simbahan. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Nanatahimik ang buong simbahan habang dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan. Isa-isang pumasok ang ilang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana at halatang mga bodyguard. Agad na nagbulungan ang mga bisita dahil hindi nila kilala ang mga ito. Maging ang pari ay napahinto sa pagsasalita habang sinusundan ng tingin ng mga bagong dating. Sa likod ng mga bodyguard ay may isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling barong. Mabagal itong naglalakad gamit ang tungkod, ngulit ramdam ng lahat ang bigat ng presensya nito. Napakunot ang noo ni Doña Veron nang makita ang matanda. Halatang hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Samantala, si Nathan ay tila naguguluhan habang nakatingin sa matandang dire-diretsyong lumalapit sa altar. Huminto ang matanda sa harap ni Angela. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya na para bang matagal na siyang hinahanap. Nanginginig ang mata nito habang pinagmamasdan ang mukha ng dalaga. "Apo," mahinang ngumit malinaw nitong sambit. Parang tumigil ang oras sa loob ng simbahan. Napakurap si Angela habang hindi makapaniwala sa narinig. Po, naninginig niyang sagot. Biglang nag-iyakan ng ilang matatandang babae sa likuran nang makilala nila ang matanda. Isa ito sa pinakamayamang negosyante sa bansa, si Don Emilio Montemayor. "Don Emilio?" bulong ng ilang bisita. Unti-unting namutla si Doña Veron. Halatang kilala niya ang matanda. Napaatras pa siya ng bahagya habang pilit pinapanatili ang kalmadong muka. Lumapit ang isang bodyguard at inabot kay Don Emilio ang isang lumang litrato. Nanginginig na ipinakita iyon ng matanda kay Angela. Nakita niya roon ang larawan ng isang batang babae na karga ng isang magandang babae habang nakangiti sa kamera. Nanlaki ang mata ni Angela. Ina ko," mahinang niyang sambit. Parehong larawan niyon ng litratong matagal nang nakatago sa maliit niyang kahon sa apartment. Larawan ng kanyang yumaong ina noong bata pa siya. Napapikit si Don Emilio habang pinipigilan ng luha. "Matagal kitang hinanap," nanginginig niyang sabi. "Ikaw ang apo ko." Mas lalong naguluhan si Angela. Hindi niya alam ang sasabihin. Pakiramdam niya ay biglang umikot ang mundo niya. Lumaki siyang walang kamag-anak. Ang alam niya, simpleng tao lamang ang kanyang pamilya. Kailanman ay hindi niya naisip na may koneksyon siya sa isang turad ni Don Emilio. "Anong ibig sabihin nito?" mahinang tanong ni Nathan habang nakatingin sa matanda. Huminga ng malalim si Don Emilio bago tumingin kay Angela at sa lahat ng bisita. Ang babaeng hinamak ninyo rito sa harap ng altar ay apo ng pamilyang Montemayor. Agad nagkagulo ang buong simbahan.
Nagbulungan ng mga bisita habang ang iba'y hindi makapaniwala. Ang ilan sa kanila'y biglang nag-iba ang tingin kay Angela. Ang babaeng kanina lamang ay minamaliit nila ay biglang naging apo ng isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Tahimik na napaiyak si Angela habang nakatingin kay Don Emilio. "Pero, bakit po ngayon ko lang kayo nakita?" Mahinang tanong niya. Biglang bumigat ang mukha ng matanda. "Dahil nagkamali ako noon." Tahimik na nakinig ang lahat. "Ang mama mo, anak ko siya." Saglit na napahinto si Don Emilio habang tila bumabalik sa alaala ang nakaraan. "Nagmahal siya ng lalaking mahirap. Tutol ako noon dahil masyado akong naging mapagmataas. Pinili niyang lumayo sa akin para ipaglaban ang taong mahal niya." Unti-unting tumulo ang luha sa mata ni Angela habang nakikinig. "Matagal kong sinubukang hanapin sila," pagpatuloy ni Don Emilio, "pero huli na nang nalaman kong namatay na ang mga magulang mo." Napahawak si Angela sa kanyang dibdib. Biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng simpleng buhay nila noon. Ang maliit nilang bahay sa probinsya, ang ama niyang kahit mahirap ay pilit siyang pinapaaral, ang ina niyang maagang nawala dahil sa sakit. Habang nagsasalita si Don Emilio, unti-unting nararamdaman ni Doña Veron ang bigat ng sitwasyon. Kanina lamang ay buong yabang niyang pinahiya si Angela sa harap ng mga tao dahil mahirap ito. Ngulit ngayon, tila bumalik sa kanya ang lahat ng panghahamak na ginawa niya. Tahimik lamang si Nathan habang nakatingin kay Angela. Halatang hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang sakit sa mukha ng babaeng mahal niya. Dahan-dahang lumapit si Don Emilio kay Angela at hinawak ang kanyang kamay. "Patawarin mo ako kung ngayon lang kita nahanap," mahinang niyang sabi. "Kung alam ko lang na ikaw iyon, hindi sana kita napabayaan." Napayuko si Angela habang umiiyak. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat. Kanina lamang ay pakilamdam niya ay wala siyang halaga sa harap ng mga taong naroon. Ngulit ngayon, biglang nagbago ang tingin ng lahat sa kanya. At yon ang mas lalong nagpasakit sa kanya, dahil malinaw niyang nakita kung paano nakabase sa estado sa buhay ang respeto ng mga tao. Maya-maya ay tumingin si Don Emilio kay Doña Veron. Hindi siya sumigaw, ngulit supat na ang lamig ng tingin niya upang matahimik ang babae. "Matagal na akong nagkamali noon dahil hinusgahan ko ang taong mahal ng anak ko," malamig niyang sabi. Hindi agad nakasagot si Doña Veron. Sa unang pagkakataon, tila naubusan siya ng sasabihin sa harap ng maraming tao. Samantala, si Angela ay nanatiling tahimik habang nakatingin sa altar na kanina lamang ay dapat simula ng bagong buhay niya. Ngulit ngayon, pakiramdam niya ay hindi na niya alam kung saan siya lulugar. At habang patuloy ang bulungan ng mga bisita sa loob ng simbahan, unti-unting nabuo sa isip ni Angela ang isang masakit na tanong. Kung hindi dumating si Don Emilio ngayong araw, may magtatanggol kaya sa kanya? Tahimik pa rin ang buong simbahan matapos magsalita ni Don Emilio. Wala ni isa sa mga bisita ang makagawa ng ingay. Ang ilan ay nakatingin kay Angela, habang ang iba naman ay lihim na sinusulyapan si Doña Veron na kanina lamang ay buong yabang na ipinahiya ang dalaga sa harap ng altar. Ramdam ni Angela ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanya, ngulit wala na siyang lakas upang pansinin pa ang mga iyon. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya: galit, sakit, pagkalito, at lungkot. Dahan-dahang umupo si Don Emilio sa upuang inilapit ng kanyang bodyguard. Halatang nanghihina na ang matanda dahil sa emosyon. Saglit niyang pinunasan ang kanyang mata bago muling tumingin kay Angela. "Kamukhang mukha mo ang mama mo," mahina niyang sabi. Napayuko si Angela habang pilit pinipigilan ang pag-iyak. Hindi niya masyadong maalala ang mukha ng kanyang ina dahil bata pa siya nang mawala ito. Pero malinaw sa kanya kung gaano ito kabait. Lumaki siyang naririnig mula sa kanyang ama na mabuting tao ang kanyang ina at sobrang mapagmahal. Ang pangalan ng mama mo ay si Elena, pagpapatuloy ni Don Emilio habang tila bumabalik sa nakaraan ng isip nito. "Siya lang ang anak ko. Lahat ng gusto niya noon ibinibigay ko.
pero dumating ang panahon na nagmahal siya ng isang simpleng lalaki. Tahimik lamang ang lahat habang nagsasalita ang matanda. Hindi ko matanggap iyon noon, mabigat niyang sabi. Masyado akong naging mapagmataas. Para sa akin, nakakahiya na ang nag-iisang anak ko ay mag-aasawa ng mahirap. Unti-unting napababa ng tingin si Doña Veron. Halatang tinatamaan siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Don Emilio. Pinilit kong paghiwalayin sila, dugtong nito. Pinagbawalan ko siyang makita ang lalaking mahal niya. Pero matigas ang ulo ng anak ko. Isang gabi, umalis siya sa bahay. Napahigpit ng Angela ang hawak niyang bouquet habang nakikinig. Hindi ko siya hinanap agad dahil inisip kong babalik din siya kapag nahihirapan na siya sa buhay. Malungkot na sabi ni Don Emilio. Huminga ng malalim ang matanda bago muling nagsalita. Hanggang sa isang araw, may tumawag sa akin mula sa probinsya. Doon ko nalaman na namatay ang anak ko dahil sa sakit. Napapikit si Angela habang unti-unting pumapatak ang luha niya. Pati ang asawa niya hindi rin nagtagal matapos iyon, dagdag pa ni Don Emilio. At doon ko nalaman na may anak pala sila. Ikaw. Tahimik na napaiyak ang ilang bisita habang nakikinig sa kwento ng matanda. Kahit si Nathan ay tila naaapektuhan na rin habang nakatingin kay Angela. Sinubukan kitang hanapin, sabi ni Don Emilio. Pero mahirap, palipat-lipat kayo noon ng tirahan, hanggang sa halos mawala na ako ng pag-asa. Saglit siyang tumingin sa kisami ng simbahan bago muling gumiti ng mapait. Pero ilang buwan na ang nakararaan, may nakita akong lumang litrato ng anak ko habang naglilinis ako ng mga gamit niya. Sa likod ng larawan may nakasulat na address sa probinsya. Doon nagsimula ulit ang paghahanap ko. Tahimik na nakikinig si Angela habang unti-unting nabubuo sa isip niya ang mga bagay na kailanman niyang hindi naisip noon. Natagpuan kita sa pamamagitan ng lumang records at mga kakilala ng mama mo, sabi ni Don Emilio. At nang makita kita minsan sa mall kasama si Nathan, sigurado akong ikaw iyon. Biglang natigilan si Nathan. Kaya po ba madalas kayong nagtatanong noon tungkol kay Angela? Tanong niya. Tumanggo si Don Emilio. Oo, gusto ko munang siguraduhin bago ako magpakita sa kanya. Habang nagpapatuloy ang usapan, lalong hindi mapakali si Doña Veron. Ang dating matapang na mukha ay napalitan ng kaba at hiya. Ramdam niya ang tingin ng mga tao sa kanya. Kanina lamang ay ipinagmamalaki niyang hindi bagay si Angela sa kanilang pamilya dahil mahirap ito. Ngunit ngayon, tila siya naman ang napapahiya. Darandahang umupo si Don Emilio at diretsong tumingin kay Doña Veron. Alam mo, malamig niyang sabi. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Hindi agad nakasagot si Doña Veron. Pareho tayong naging mapaghusga dahil sa pera, dugtong ni Don Emilio. At pareho tayong muntik mawalan ng mahal sa buhay dahil sa kayabangan. Napayuko si Doña Veron habang nanginginig ang labi niya. Tahimik na ngapatingin si Angela kay Nathan. Umaasa pa rin siyang magsasalita ito. Ngunit kahit nakikita niyang nahihirapan ang binata, tila wala pa rin siyang lakas upang kontrahin ang ina niya sa harap ng lahat. At iyon ang unti-unting dumudurog ang puso niya. Hindi na mahalaga kay Angela kung apo siya ng isang bilyonaryo o hindi. Ang mas masakit para sa kanya ay ang katotohanang hinayaan siyang mapahiya ng lalaking pakakasalansanan niya. Maya-maya ay maalahang hinawakan ni Don Emilio ang balikat ni Angela. Halika na, mahinahon niyang sabi. Hindi mo kailangang manatili rito kung nasasaktan ka na. Tahimik na napatingin si Angela sa altar. Ang altar na ilang minuto lang ang nakararaan ay puno ng pangarap at saya para sa kanya. Ngunit ngayon, parang isa na lamang iyong paalala ng pinakamalaking kahihiyan sa buhay niya. Unti-unti niyang ibinaba ang hawak niyang bouquet. At sa unang pagkakataon simula nung nagsimula ang seremonya, nagsalita rin si Nathan. Angela, sandali lang.
Dahan-dahang naglakad palabas ng simbahan si Angela habang nakasunod sa kanya si Don Emilio at ang mga bodyguard nito. Hindi na niya magawang lingunin pa si Nathan kahit paulit-ulit siyang tinatawag nito. Ramdam niya pa rin ang hapdi ng pagkakasampal sa kanya, ngunit mas masakit para sa kanya ang katahimikan ng lalaking mahal niya. Habang naglalakad siya palabas ng simbahan, pakiramdam niya ay unti-unting nababasag ang lahat ng pangarap na matagal niyang iningatan. Pagdating sa labas, agad binuksan ng mga bodyguard ang pinto ng isang mamahaling sasakyan para kay Angela. Ngunit bago siya tuluyang sumakay, mabilis na lumabas si Nathan mula sa simbahan. "Angela, please!" habol nito habang hinihingal. Napahinto si Angela, ngunit hindi siya lumingon. "Hayaan mong magpaliwanag ako," dagdag ni Nathan. Tahimik lamang si Angela sa loob ng ilang segundo bago siya marahang humarap dito. Puno-puno ng sakit ang kanyang mga mata. "Anong ipapaliwanag mo, Nathan?" Mahina ngunit malamig niyang tanong. "Hinayaan mo akong mapahiya sa harap ng lahat?" Agad na tahimik si Nathan. "Hindi ko alam ang gagawin noon," sagot nito habang halatang naguguluhan pa rin. Napatawa si Angela ng mapait habang naiiyak. "Kaya pinabayaan mo na lang ako?" Hindi agad nakasagot si Nathan. Kahit siya mismo ay alam na mali ang nangyari. Nang mga oras na sinampal si Angela ng kanyang ina, parang natulala siya sa gulat. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, unti-unti niyang naiintindihan na ang katahimikang iyon ang siyang pinakamasakit para kay Angela. "Angela, mahal kita," mahinang sabi niya. "Pero hindi mo ako kayang ipaglaban," mabilis na sagot ni Angela. Parang sinuntok sa dibdib si Nathan sa narinig. Tahimik na lumapit si Don Emilio at tumingin kay Nathan. Hindi galit ang kanyang mukha, ngunit mabigat ang tingin nito. "Kung totoong mahal mo ang apo ko, dapat nung una pa lang ay pinrotektahan mo na siya." Walang maisagot si Nathan. Maya-maya ay marahang sumakay si Angela sa sasakyan. Habang paalis iyon, nanatiling nakatayo si Nathan sa harap ng simbahan habang pinapanood ang unti-unting paglayo ng babaeng mahal niya. Pagka-uwi ni Nathan sa kanilang mansyon, agad niyang nadatnan ang kanyang ina sa sala. Tahimik lamang si Doña Veron habang umiinom ng tubig, ngunit halatang hindi rin makapakali. Sa unang pagkakataon, tila nawalan ito ng kumpiyansa matapos ang nangyari sa simbahan. "Masaya ka na?" malamig na tanong ni Nathan. Napatingin si Doña Veron sa kanya. "Nathan, pinahiya mo siya sa harap ng lahat," galit na puto niya. "At hinayaan kitang gawin yon." Bahagyang natigilan si Doña Veron. Hindi niya sanay marinig ang ganoong tono mula sa kanyang anak. "Ginawa ko lang yon dahil ayokong masira ang buhay mo. Hindi ko alam na apo pala siya ni Don Emilio." Mas lalong nag-init ang ulo ni Nathan. "At kung mahirap lang talaga siya, tama bang tratuhin mo siya ng ganoon?" Hindi agad nakasagot si Doña Veron. "Hindi, Nathan. Hindi, ma'am," putol ulit ni Nathan. "Ikaw ang hindi nakakaintindi." Tahimik na napaupo si Nathan habang sako ang ulo niya. Ngayon lamang nagsimulang mag-sink in sa kanya ang lahat. Mula nung nakilala niya si Angela, lagi niyang nakikitang matatag at mabait. Hindi kailanman naging mahalaga rito ang pera o estado sa buhay. Ngunit sa isang iglap, nasaktan niya ito dahil sa sarili niyang kahinaan. Samantala, nasa loob naman ng sasakyan si Angela habang tahimik na nakatanaw sa bintana. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya kahit halos wala siyang ginagawa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng pagbabago sa buhay niya. "Ayos ka ba?" mahinang tanong ni Don Emilio. Bahagyang ngumiti si Angela, ngulit halatang pilit lamang iyon. "Hindi ko po alam."
Tahimik na tumanggo ang matanda. Naiintindihan niya ang bigat ng nararamdaman ng apo niya dahil minsan na rin siyang nagkamali dahil sa kayabangan. Pagdating nila sa isang mamahaling hotel kung saan pansamantalang tumutuloy si Don Emilio, agad na inasiso si Angela ng mga staff. Ngunit kahit gaano kaganda ang paligid, hindi pa rin mawawala sa isip niya ang nangyari sa simbahan. Nang gabi niyon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksena ng pagkakasampal sa kanya. Ang tingin ng mga tao, ang katahimikan ni Nathan. Maya-maya ay nag-vibrate ang cellphone niya. Nathan calling. Matagal niyang tinitigan ng screen bago tuluyang pinatay ang tawag. Ilang segundo lang ay muling tumawag ito. Hindi niya ulit sinagot. Sunod-sunod na mensahe ang pumasok. Angela, please, kausapin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko gustong masaktan. Tahimik lamang pinatay ni Angela ang cellphone niya bago ipinatong iyon sa mesa. Habang nakahiga siya sa kama, unti-unting tumulo ang luha niya. Hindi dahil mahirap siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sapat ang pagmamahal para ipaglaban siya ng taong pinakamahal niya. At sa kabilang bahagi ng siyudad, tahimik ding nakaupo si Nathan sa loob ng kanyang madilim na kwarto habang hawak ang cellphone niya. Ngayon lamang niya tunay na naramdaman ang takot na baka tuluyang na niyang mawala si Angela. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin makausap ni Nathan si Angela. Kahit paulit-ulit siyang pumupunta sa hotel kung saan pansamantalang tumutuloy si Don Emilio, palagi lamang sinasabi ng mga bodyguard na ayaw muna siyang makita ni Angela. Unti-unti nang nawawalan ng sigla si Nathan. Hindi siya makapag-focus sa trabaho at madalas ay natutulala na lamang habang hawak ang cellphone niya. Umaasang sasagot si Angela kahit isang beses lang. Samantala, si Angela naman ay nananatiling tahimik habang pilit inuunawa ang bagong mundong biglang bumukas sa harap niya. Hindi pa rin siya sanay sa mga taong yumuyuko sa kanya o sa mamamahaling damit na pilit ipinapasuot ng mga asistant ni Don Emilio. Para sa kanya, parang hindi iyon ang totoong buhay niya. Isang umaga, inimbitahan siya ni Don Emilio na sumama sa kanya sa kanilang mansyon. Tahimik lamang si Angela habang nakasakay sa sasakyan. Habang papalapit sila sa malaking gate ng mansyon ng mga Montemayor, lalo siyang kinakabahan. Hindi niya maiwasang maalala ang simpleng buhay na nakasanayan niya. Ang maliit na apartment, ang pagtitipid sa pagkain, ang simpleng pagpasok sa trabaho araw-araw. Pagbukas ng malaking gate, bumungad sa kanya ang napakalawak na hardin at napakalaking bahay na parang nakikita niya lamang noon sa telebisyon. Halos hindi siya makapaniwala na konektado pala siya sa pamilyang iyon. Pagkababa nila ng sasakyan, agad silang sinalubong ng ilang kasambahay. "Welcome home po, Ma'am Angela." Sabay-sabay nilang bati. Napahinto si Angela habang bahagyang naiilang. Hindi siya sanay na tinatawag na ma'am. Tahimik namang napangiti si Don Emilio habang pinagmamasdan siya. "Masasanay ka rin," sabi nito. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, mas lalo siyang namangha. Napakalaki ng chandelier, mamamahali ng mga gamit at halos lahat ng makita niya ay tila sobrang mamamahalin. Ngulit sa kabila ng lahat, hindi niya nararamdaman ng saya. Pakiramdam niya ay parang bisita lamang siya sa lugar na iyon. Maya-maya ay bumaba mula sa hagdan ang ilang kamag-anak ni Don Emilio. Kabilang doon ang kapatid nitong si Don Ricardo, kasamang asawa at mga anak nito. Halatang mayaman at sosyal ang mga ito base pa lamang sa pananamit at kilos. Tahimik silang tumingin kay Angela mula ulo hanggang paa. "So, siya na pala iyon." Malamig na sabi ng isang babae na nagngangalang Beatriz, anak ni Don Ricardo. Hindi agad nagsalita si Angela. Ramdam niya kaagad ang malamig na pagtanggap ng mga ito. "Kamukha nga ni Elena," sabi naman ni Don Ricardo, ngunit tila may halong pagdududa ang boses nito.
Sigurado ba tayong siya talagang nawawalang apo? Tanong muli ni Beatrice habang nakapamiwang. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Emilio. Hindi ko siya dadalhin rito kung hindi ako sigurado. Tahimik na nagkatinginan ng mga kamag-anak, halatang hindi sila kumbinsido. Marami kasing manloloko ngayon, dagdag ni Beatrice habang nakatitig kay Angela. Napayuko si Angela. Sanay na siya sa panghuhusga pero iba pa rin pala kapag harapan nitong sinasabi ng mga tao. Bago pa makapagsalita si Angela, agad sumingit si Don Emilio. Tama na. Tumahimik ang lahat. Hindi ko siya dinala rito para insultuhin, madiing sabi ng matanda. Tahimik lamang si Angela habang pinagmamasdan ng mga ito. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay bumalik lang siya sa dati. Noon, hinuhusgahan siya dahil mahirap siya. Ngayon naman ay hinuhusgahan siya dahil iniisip nilang gusto niya ang kayamanan nila. Lumipas ang mga araw na nananatili si Angela sa mansyon. Kahit hindi siya komportable, pilit niyang sinusubukang makisama. Ngulit malinaw pa rin sa kanya na may ilang tao roon na ayaw ng presensya niya. Sa kabila nito, hindi nagbago ang ugali ni Angela. Madalas siyang makita ng mga kasambahay na tumutulong sa kusina o nakikipagkwentuhan sa mga hardinero. Isang beses pa nga ay nagulat ang headmaid nang makita siyang tumutulong magdala ng grocery. "Ma'am Angela, kami na po rito," gulat na sabi nito. Ngumiti lamang si Angela. "Sanay naman ako." Unti-unti napapansin ng mga tao sa mansyon kung gaano kasimple si Angela. Hindi siya maluho. Hindi siya mapag-utos, at kahit may access na siya sa pera at luho, mas gusto pa rin niyang mamuhay ng normal. Minsan ay lumabas siya ng walang kasamang bodyguard upang bumili ng pagkain sa karinderyang malapit sa mansyon. Nakilala siya ng matandang tinderang minsang tinulungan niya noon sa mall. "Ikaw pala iyon sa balita," natutuwa ang sabi ng matanda. Ngumiti si Angela at umupo sa simpleng upuan. "Ako pa rin naman po ito." Hindi alam ni Angela na may ilang staff ng mansyon ang lihim na nakakakita sa kabutihan niya. Unti-unti tuloy nagbabago ang tingin nila sa kanya. Maging si Don Emilio ay mas lalong natutuwa habang pinagmamasdan ng apo niya. Ngunit habang unti-unting nagiging maayos ang pagtanggap ng ibang tao kay Angela, may ilan pa ring hindi masaya sa pagdating niya. Lalo na si Beatrice. Habang nakatanaw mula sa bintana ng mansyon at nakikitang kinakausap ni Angela ang kasambahay ng maayos, dahan-dahang sumama ang tingin niya. "Hindi ako naniniwalang mabait lang siya." Malamig na bulhong niya. May gusto siyang makuha rito. At hindi alam ni Angela na habang pilit niyang binubuong muli ang sarili niya, may mga taong nagsisimula ng tingnan siya bilang banta sa kanilang pamilya. Halos isang buwan na ang lumipas simula nang hindi matuloy ang kasal ni Nathan at Angela, ngunit hindi pa rin nawawala ang sakit sa dibdib ng binata. Kahit anong pilit niyang mag-focus sa trabaho, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang araw na iyon sa simbahan. Madalas siyang mapatulala sa opisina habang nakatitig lamang sa cellphone niya. Ilang beses na rin siyang nagtangkang puntahan si Angela sa mansyon ng mga Montemayor, ngunit palagi lamang siyang maayos na pinapaalis ng mga bodyguard. Sa kabilang banda, unti-unti namang nasasanay si Angela sa bagong buhay niya, ngunit hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mga mata niya. Kahit pinipilit niyang maging maayos araw-araw, ramdam pa rin ni Don Emilio na may mabigat siyang dinadala sa puso. Madalas niya itong makita sa hardin habang tahimik na nakatanaw lamang sa fountain. Isang hapon, habang umiinom sila ng tsaa sa veranda ng mansyon, napansin ni Don Emilio na tila malalim ang iniisip ni Angela. "Iniisip mo pa rin siya?" Mahinahon nitong tanong. Bahagyang ngumiti si Angela, ngunit halatang pilit lamang iyon. "Hindi naman po madaling kalimutan ang taong minahal mo." Tahimik na tumanggo si Don Emilio. Naiintindihan niya iyon dahil minsan na rin siyang nasaktan dahil sa maling desisyon sa buhay. Pero minsan, tugtong ni Angela, habang nakatingin sa malayo. "Kahit mahal mo ang isang tao, mapapagod ka rin kapag pakiramdam mo hindi ka kayang ipaglaban." Walang naisagot si Don Emilio.
Tahimik lamang niyang hinayaan ng apo na ilabas ang sakit na matagal nitong kinikimkim. Samantala, sa kumpanya ng mga Villarreal ay nagsisimula ng bumigat ang sitwasyon. Ilang linggo matapos ang skandalo sa kasal, sunod-sunod na umatras ang ilang investors ng pamilya ni Nathan. Mabilis na kumalat sa business world ang nangyari sa simbahan. Maraming tao ang nagsimulang batikusin si Doña Veron dahil sa ginawa nito kay Angela. Nasa loob ng conference room si Nathan kasama ang ilang board members nang narinig niya ang isa sa mga investors na magsalita. Hindi maganda ang image ng kumpanya ngayon, seryosong sabi ng lalaki. Ayaw naming maapektuhan ang negosyo namin dahil sa issue ng pamilya ninyo. Mahigpit na napapikit si Nathan habang pilit pinipigilan ang inis at pagod. Ginagawa namin ang lahat para maayos ito, sagot niya. Ngunit halata sa mga mukha ng mga tao na hindi sila kumbensido. Pagkatapos ng meeting, tahimik na napaupo si Nathan sa opisina niya habang sapo ang noo. Sunod-sunod na problema ang dumarating sa kanila. Bukod sa pag-alis ng investors, may ilang projects din silang natigil dahil sa kakulangan ng pondo. Maya-maya ay pumasok si Doña Veron sa opisina. "Kumusta ang meeting?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Nathan. Tahimik lamang siyang nakatingin sa mga papeles na nakakalat sa mesa. "May dalawa na namang umatras na investors," malamig niyang sagot. Bahagyang natigilan si Doña Veron. "Hindi naman siguro dahil lang sa nangyari sa kasal." "Dahil doon, ma'am," putol agad ni Nathan. "Alam mo kung gaano kalaki ang epekto ng kahihiyan sa mundo natin." Tahimik si Doña Veron habang napaupo sa harap ng mesa ng anak niya. Ngayon niya unti-unting nararanasan ng bagay na matagal niyang ginagawa sa iba. Ang husgahan at layayuan dahil sa kahihiyan. Lumipas pa ang mga araw at lalo pang bumagsak ang sitwasyon ng kumpanya nila. Maging ang ilang kaibigan ni Doña Veron sa alta sosyedad ay nagsimulang umiwas sa kanya. Isang gabi, dumalo siya sa isang charity event ngunit halatang malamig ang pakikitungo ng ibang tao sa kanya. Narinig pa niya ang ilang bulong-bulungan habang dumadaan siya. Yan yung nanampal ng babae sa altar. Kaya pala iniwan na sila ng investors. Tahimik na napahigpit ni Doña Veron ang kanyang bag habang pilit nagpapanggap na walang naririnig. Sa unang parakaan sa buhay niya, siya naman ang nakakaramdam ng pagmamaliit mula sa ibang tao. Pagkauwi niya ng mansyon, nadatnangya si Nathan na nakaupo sa sala habang tahimik na umiinom ng alak. "Anak," mahina niyang tawag, ngunit hindi niya liningon si Nathan. "Hindi ko na alam kung paano aayusin ang lahat. Unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya natin." Tahimik lamang si Doña Veron habang nakatingin sa anak niya. Ngayon niya nakikitang totoong nasasaktan si Nathan hindi lang dahil sa negosyo kundi dahil sa pagkawala ni Angela. "Hindi ko naman gustong umabot tayo sa ganito," mahinang sabi ni Doña Veron. Ngulit pait lamang na napaniti si Nathan. "Pero umabot tayo rito dahil sa ginawa mo." Samantala, isang gabi habang nasa library ng mansyon si Angela, may nabasa siyang article tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ng mga Villarreal. Napatigil siya habang nakatitig sa screen ng tablet. Nagbabawas ng empleyado ang Villarreal Corporation matapos umatras ang ilang investors. Unti-unting bumigat ang pakiramdam niya. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil alam niyang nasasaktan si Nathan. Kahit gaano siya nasaktan noon, hindi niya pa rin kayang matuwa sa paghihirap ng lalaking minsang siyang minahal ng buong puso. At sa unang parakaan matapos ang lahat ng nangyari, nagsimulang magulo muli ang damdamin ni Angela. Hindi mapakali si Angela matapos niyang mabasa ang balita tungkol sa Villarreal Corporation. Kahit pilit niyang kumbinsihin ang sariling wala na siyang pakialam, hindi niya maitago ang bigat ng nararamdaman niya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Nathan noong huli silang magkita sa harap ng simbahan. Nakikita niya pa rin ang pagsisisi sa mga mata nito. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila ni Don Emilio sa veranda, tahimik lamang si Angela. Napansin agad iyon ng matanda. "May problema ba?" mahinon nitong tanong.
Saglit na natigilan si Angela bago marahang inilapag ang hawak niyang tasa ng kape. Nabasa ko po kagabi ang tungkol sa kumpanya nila Nathan, sagot niya. Tahimik na tumanggo si Don Emilio, narinig tokin. Marami raw pong mawawalan ng trabaho kapag tuluyang bumagsak ang kumpanya nila. Napatingin si Don Emilio sa kanya habang tila hinihintay ang gusto niyang sabihin. Huminga ng malalim si Angela bago muling nagsalita. Ayoko pong isipin na masaya ako sa nangyayari sa kanila. Hindi sumagot agad si Don Emilio. Tahimik lamang niyang pinagmasda ng apo niya. Alam mo, mahina niyang sabi, iyan ang kaibahan mo sa maraming taong mayaman, hindi ka marunong magkimkim ng galit. Napayuko si Angela. Hindi ko rin po alam kung tama ba itong nararamdaman ko. Tahimik na humigop ng tsaa si Don Emilio bago muling nagsalita. Mahal mo pa rin si Nathan. Hindi agad nakasagot si Angela dahil alam niyang totoo iyon. Sa kabilang banda ng siyudad, halos hindi na umuuwi si Nathan sa mansyon nila. Madalas siyang abutin ng gabi sa opisina habang pilit inaayos ang mga problema sa kumpanya. Sunod-sunod ang meeting, reklamo ng investors at pagkalugi ng ilang proyekto. Halatang pagod na siya. Isang gabi, habang palabas siya ng kumpanya, nadadatnan niya ang ilang empleyadong nag-uusap sa lobby. Totoo bang may tatanggalin daw na empleyado? Kawawa naman yung mga may pamilya. Tahimik lamang na napahinto si Nathan habang nakikinig. Mas lalo siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Hindi lamang pangalan ng pamilya nila ang nakataya, kundi pati kabuhayan ng maraming tao. Pagka-uwi niya ng mansyon, nadadatnan niyang tahimik na nakaupo si Doña Veron sa sala. Wala na ang dating taray at mataas nitong aura. Halatang ilang araw nang hindi maayos ang tulong nito. Kumain ka na ba? Mahinang tanong ng babae. Hindi agad sumagot si Nathan habang dahan-dahang umupo sa sofa. May 4 na investors na namang umatras. Pagod niyang sabi. Napapikit si Doña Veron habang tila pinipigilan ang sariling maiyak. Ako ang may kasalanan nito. Mahina nitong sambit. Tahimik lamang si Nathan. Sa unang pagkakataon, nakikita niyang unti-unting nadudurog ang pride ng kanyang ina. Samantala, sa mansyon ng mga Montemayor, hindi pa rin mapakali si Angela. Buong gabi niyang iniisip ang mga empleyadong maaapektuhan kapag tuluyang bumagsak ang kumpanya nila Nathan. Kinabukasan, habang nasa opisina si Don Emilio sa loob ng mansyon, dahan-dahang kumatok si Angela sa pinto. Pwede po bang pumasok? Ngumiti ang matanda. Siguro. Tahimik na umupo si Angela sa harap niya. Halatang may gusto itong sabihin, ngunit nag-aalangan. Ano iyon? Tanong ni Don Emilio. Huminga ng malalim si Angela bago muling nagsalita. Pwede po bang tulungan natin sila Nathan? Bahagyang natahimik ang matanda. Angela, mahina niyang sabi, matapos lahat ng ginawa sa iyo, hindi ko po ginagawa ito para kay Doña Veron. Ginagawa ko po ito para sa mga empleyadong mawawalan ng trabaho at para na rin kay Nathan. Tahimik na napatingin si Don Emilio sa kanya. Pero hindi ko po gustong basta na lang silang tulungan. May kondisyon po ako. Bahagyang tumaas ang kilay ng matanda. Anong kondisyon? Dahan-dahang tumingla si Angela. Kailangang matutong magpakumbaga ni Doña Veron. Kailangan niyang aminin ang mali niya at humingi ng tawad. Tahimik na napangiti si Don Emilio habang nakatingin sa apo niya. Hindi siya galit, hindi rin siya naghihiganti. Ang gusto lamang nito ay matutong magbago ang taong nanakit sa kanya. Iyan ang leksyon na matagal ko ring natutunan, mahina niyang sabi. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng tawag si Nathan mula sa opisina ni Don Emilio. Agad siyang nagtaka dahil hindi niya inaasahan ng makikipag-ugnayan ng matanda sa kanya. Nang magkita sila sa isang pribadong restaurant, halatang tensyonado si Nathan. Sir, galit niyang bati. Tahimik lamang na tumanggo si Don Emilio bago direktang tumingin sa kanya. Handang tulungan ng pamilyang Montemayor ang kumpanya ninyo. Nanlaki ang mata ni Nathan. Totoo po ba? Pero may kondisyon. Agad na bumigat ang mukha ni Nathan. Si Angela ang gusto nito. Dugtong ni Don Emilio. Kung gusto niyong makabangon ulit, kailangang harapin ng nanay mo ang ginawa niya at humingi siya ng tawad.
Tahimik na napayuko si Nathan habang unti-unting nanlalabo ang mga mata niya. Sa kabila ng sakit na dinanas ni Angela, pinilit pa rin nitong tumulong. At doon, mas lalo niyang na-realize kung gaano niyang nasaktan ang babaeng hindi tumigil magmahal kahit ilang beses siyang nasugatan. Tahimik lamang si Nathan habang nagmamaneho pauwi matapos ang pakikipagkita niya kay Don Emilio. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang sinabi ng matanda. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng nangyari, si Angela pa mismo ang nagbungkahe na tulungan ang kumpanya nila. Habang mas iniisip niya iyon, mas lalo siyang nakakaramdam ng hiya sa sarili. Ang babaeng hinayaan niyang mapahiya noon ang siya ngayong handang sumalo sa pagbagsak ng pamilya nila. Pagdating niya sa mansyon, nadatnan niya si Doña Veron na tahimik na nakaupo sa sala habang nakatitig lamang sa kawalan. Halatang ilang gabi na rin itong hindi nakakatulog ng maayos. Wala na ang dating matapang at elegante nitong aura. Para itong unti-unting tinatamaan ng lahat ng sakit na minsan niyang ipinadama sa iba. "Ma'am?" mahinang tawag ni Nathan. Dahan-dahang napatingin ng babae sa kanya. "May balita ba?" Tahimik na umupo si Nathan sa tapat niya bago huminga ng malalim. Handang tumulong si Don Emilio sa kumpanya. Biglang nanlaki ang mata ni Doña Veron. "Talaga?" Tumangbo si Nathan ngulit na natiling seryoso ang mukha. "Pero may kondisyon." Unti-unting nabura ang pag-asa sa mukha ng babae habang tila nahuhulaan na nito ang kasunod na sasabihin ng anak niya. "Kailangan mong humingi ng tawad kay Angela." Agad na tahimik ang buong sala. Napayuko si Doña Veron habang mihigpit na napahawak sa kanyang kamay. Kahit alam niyang tama ang kondisyon, ramdam pa rin niya ang bigat ng sariling pride. "Hindi ganong kadali," mahinang sabi nito. Napailing si Nathan habang bakas ang pagod sa mukha niya. Hindi rin naging madali para kay Angela na mapahiya sa harap ng lahat. Tahimik lamang si Doña Veron. "Ma'am," dugtong ni Nathan habang unti-unting bumibigat ang boses. "Kung alam mo lang kung gaano kabuti si Angela kahit pagkatapos ng ginawa natin sa kanya." Napapikit ang babae habang tila tinatamaan sa bawat salita ng anak niya. Kinabukasan, halos buong araw na nagkulong si Doña Veron sa kanyang kwarto. Hindi siya makapakali habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari sa simbahan. Noon, akala niya tama lamang ang ginagawa niyang pagkontra kay Angela dahil gusto niyang mapunta sa tamang klase ng babae ang anak niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang makikita ang pagkakamali niya. Hindi si Angela ang sumira sa pamilya nila, kundi ang sarili niyang kayabangan. Maya-maya ay napatingin siya sa lumang family picture nila ni Nathan. Bata pa noon ang anak niya at mahigpit niya siyang niyayakap. Biglang bumigat ang dibdib niya nang maalalang nitong mga nakaraang linggo ay halos hindi na siya kinakausap ng maayos ng anak niya. Sa unang pagkakataon, natakot siyang tuluyang mawala ang respeto at pagmamahal nito sa kanya. Makalipas ang 2 araw, tuluyang nagdesisyon si Doña Veron na pumunta sa mansyon ng mga Montemayor. Tahimik ang buong biyahe habang nakaupo siya sa likod ng sasakyan. Halos hindi siya makapakali habang paulit-ulit na iniisip kung paano siya haharap kay Angela. Pagdating nila sa mansyon, agad silang sinalubong ng mga staff. Habang naglalakad papasok, pakiramdam niya ay lalo siyang kinakabahan sa bawat hakbang. Sa garden ng mansyon niya nakita si Angela. Tahimik itong nakaupo habang nagbabasa ng libro malapit sa fountain. Nang mapansin nito ang pagdating nila, dahan-dahang tumayo ito. Agad yumuko ng bahagya si Doña Veron ngunit hirap na hirap pa rin siyang magsalita. Tahimik lamang silang nagtitigan. Maya-maya ay nagsalita si Angela. "Bakit po kayo nandito?" Halatang hirap na hirap si Doña Veron habang pinipisil ang hawak niyang bag. "Nandito ako para humingi ng tawad." Biglang natigilan si Angela. Hindi niya inaasahang maririnig yon mula sa biyanan niyang minsang buong yabang siyang ipinahiya. "Angela," nanginginig ng sabi ni Doña Veron, "alam kong hindi sapat ang sorry para burahin ang ginawa ko sa'yo." Tahimik lamang si Angela habang nakikinig. "Masyado akong naging mapangmataas. Akala ko noon pinoprotektahan ko lang ang anak ko. Natakot ako na baka masira ang future niya." Napayuko si Angela habang tahimik na nakikinig.
Pero habang lumilipas ang mga araw, narealize kong ako pala mismo ang sumira sa kanya. Unti-unting tumulo ang luha ng babae. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Ibaing nang sabi ni Doña Veron. Pero gusto kong malaman na nagsisisi ako. Tahimik na bumalot ang hangin sa paligid nila. Tanging tunog lamang ng fountain ang maririnig. Habang nakatingin si Angela sa babaeng nasa harap niya, naalala niya ang araw na sinampal siya nito sa altar, ang kahihiyaan, ang sakit, ang pagdurog ng puso niya. Pero sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang bating taraya at mapagmataas na biyanan. Ang nakita niya ay isang inang unti-unting dudurugin dahil sa sariling pagkakamali. Dahan-dahang napabuntong hinga si Angela bago maharang nagsalita. Hindi madaling kalimutan ang nangyari. Tahimik na napaiyak si Doña Veron. Pero ayoko ring mabuhay na puno ng galit. Unti-unting napaangat ang tingin ng babae kay Angela. Hindi pa man lubusang nawawala ang sakit sa puso ni Angela, nagsisimula ng lumambot muli ang puso niya. Matapos ang pag-uusap nila ni Doña Veron sa hardin ng mansyon, mas naging tahimik si Angela sa mga sumunod na araw. Hindi pa man tuluyang nawawala ang sakit sa puso niya, unti-unti na niyang nararamdaman na gumagaan ang bigat na matagal niyang dala. Hindi naging madali para sa kanya ang magpatawad, pero alam niyang mas lalo lamang siyang masasaktan kung hahayaang manatili ang galit sa dibdib niya. Samantala, malaking tulong para sa Villarreal Corporation ang pagpasok ng suporta mula sa Montemayor Group. Unti-unting bumabalik ang tiwala ng ilang investors at nagsisimula muling umayos ang daloy ng negosyo. Ngunit kahit gumagaan ang problema ng kumpanya, hindi pa rin maalis ang pagod at lungkot kay Nathan. Madalas pa rin niyang naiisip si Angela. Isang hapon, dumalaw si Nathan sa mansyon ng mga Montemayor matapos payagan ni Don Emilio. Habang naglalakad siya sa garden, nakita niya si Angela na tahimik na nagpapakain ng mga ibon malapit sa fountain. Saglit siyang naigilan habang pinagmamasdan ito. Mas payapa na ang mukha ni Angela ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo, ngunit ramdam pa rin niya ang distansya nito. Angela? Mahinahon niyang tawag. Dahan-dahang napalingon si Angela. Sandaling natahimik ang dalawa habang magkatitigan. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ni Nathan. Bahagyang nag-alangan si Angela, ngunit kalaunan ay tumanggo rin. Tahimik silang naglakad sa loob ng hardin. Pareho silang tila maingat sa bawat salitang bibitawan. "Kumusta ka na?" tanong ni Nathan. "Ayos lang," simpleng sagot ni Angela. Napabuntong hininga si Nathan bago huminto sa paglalakad. "Alam kong wala akong karapatang humingi ng chance agad pagkatapos ng lahat." Tahimik lamang na sagot si Angela. Bago pa sila makapagsalita muli, biglang lumapit ang isa sa mga bodyguard ni Don Emilio. "Ma'am Angela," seryoso nitong sabi. "May bisita po kayo." Nagtaka si Angela. "Sino?" "Si Attorney Ramon Velasco po." Bahagyang nagkatinginan sina Nathan at Angela bago sila nagtungo sa receiving area ng mansyon. Pagpasok nila roon, nakita nila ang isang lalaking nasa 50 taong gulang na nakasuot ng mamahaling suit. Tahimik itong nakaupo habang may hawak na tungkod. Agad tumayo ang lalaki nang makita si Angela. "So ikaw na pala ang apo ni Emilio?" Malamig ngunit mahinahon sabi nito. Bahagyang nagtaka si Angela habang napansin naman ni Nathan na tila hindi komportable si Don Emilio na nooy kakabababa lamang sa hagdan. "Ramon," malamig na bati ni Don Emilio. Tahimik na ngumiti ang lalaki bago tumingin kay Angela. "Matagal na tayong hindi nagkita, Emilio." Ramdam agad ni Angela ang tensyon sa pagitan ng dalawa. "Ano ang kailangan mo rito?" Diretsyong tanong ni Don Emilio. Bahagyang tumawa si Attorney Ramon bago tumingin kay Angela. "Gusto ko lang makita ang babaeng biglang magmamana ng malaking bahagi ng yaman ng Montemayor family." Bahagyang nanglaki ang mata ni Angela. Tahimik na napahigpit ng panga ni Don Emilio. "Nandito ka ba para manggulo?" Malamig nitong tanong. "Hindi pa,"
Sagot ni Ramon na may kansising na bahagya. Pero gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi lahat sa pamilya ninyo ay masayang dumating ang apo mo. Tahimik na bumigat ang hangin sa paligid. Nagsimulang kabahan si Angela habang napapansin niya ang seryosong mukha ni Don Emilio. Ano pong ibig sabihin yan? Mahinang tanong ni Angela. Huminga ng malalim si Don Emilio bago magsalita. Dati siyang business partner ko at marami siyang koneksyon sa loob ng pamilya. Matagal nang may tensyon tungkol sa mana at posisyon sa kumpanya. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Angela. Hindi niya kailanman gustuhin ang kayamanan ng pamilya nila. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay bigla siyang naging sentro ng problema ng mga taong hindi man lang niya kilala. Habang tahimik siyang nag-iisip, napansin niyang dahan-dahang lumapit si Nathan sa tabi niya. At this time, mahina nitong sabi habang nakatingin sa paligid. Hindi kita hahayaang mahamak. Bahagyang napatingin si Angela sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari sa simbahan, naramdaman niyang seryoso na talagang ipinaglalaban siya ni Nathan. Ngulit hindi nila paalam na habang nagsisimula silang maging malapit muli, may mga taong tahimik na naghahanda upang alisin si Angela sa pamilya Montemayor. Mula nang dumalaw si Attorney Ramon sa mansyon ng mga Montemayor, naging mas mahigpit ang seguridad sa paligid ni Angela. Madalas na siyang sundan ng bodyguards kahit simpleng pagpunta lamang sa garden o paglabas sa mansyon. Sa una ay naiilang siya rito dahil hindi siya sanay na parang bantay sarado. Ngunit malinaw sa kanya na seryoso ang banta na ibinabala ni Don Emilio. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti namang bumabalik ang maayos na samahan nila ni Nathan. Hindi man agad na ibalik ang dating closeness nila, ramdam ni Angela na nagbabago na ang binata. Madalas na itong dumalaw sa mansyon, ngunit hindi na ito mapipilit gaya noon. Tahimik lamang itong sumasama sa kanya sa harden o simpleng nakikipagkwentuhan habang nagkakape sila sa veranda. Isang gabi, habang magkausap sina Angela at Don Emilio sa library, may pumasok na isa sa mga staff ng mansyon. "Sir," kinakabahang sabi nito, "tumawag po si Don Ricardo." Bahagyang kumunot ang noo ni Don Emilio bago kunin ang telepono. Tahimik lamang si Angela habang pinagmamasdan ang matanda. Ngunit habang lumilipas ang usapan, napansin niyang unti-unting sumiseryoso ang mukha nito. "Ano?" Madiing sabi ni Don Emilio. "Bukas agad?" Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga ang matanda. "Ano po iyon?" tanong ni Angela. "Magkakaroon ng family gathering bukas," sagot nito. Pinatawag ng pamilya ang lahat ng miyembro. Bahagyang nagtaka si Angela. "Biglaan naman po." Tahimik na tumanggo si Don Emilio. "At pakiramdam ko, hindi simpleng gathering lang ito." Kinabukasan, ramdam agad ni Angela ang tensyon pagdating pa lamang nila sa malaking function hall ng pamilya Montemayor. Naroon ang halos lahat ng kamag-anak nila, mga negosyante, sosyal at mga taong halatang sanay sa marangyang buhay. Ngunit kahit nakangiti ang ilan, ramdam niyang hindi lahat ay masaya sa presensya niya. Tahimik lamang siyang naglalakad katabi ni Don Emilio habang pansin niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Sa kabilang bahagi ng hall, napansin niya si Beatrice na nakatingin sa kanya habang may kausap na ilang kamag-anak. Halatang may binabalak ang babae. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ang programa. Isa-isang nagsalita ang ilang miyembro ng pamilya hanggang sa tuluyang tumayo si Don Ricardo. Bilang pamilya, panimula nito, habang hawak ang wine glass, "Mahalagang mapag-usapan natin ang future ng Montemayor." Tahimik na nakinig ang lahat. Lalo na ngayon na may bagong dumating na tagapagmana. Unti-unting napupunta ang tingin ng lahat kay Angela.
Bahagyang napahigpit ni Angela ang kanyang damit, nguit nanatili siyang kalmado. Wala naman sigurong masama, dugtong ni Don Ricardo, kung magtanong tayo para malaman kung talagang karapat-dapat ba siyang mapabilang sa pamilya. Agad kumunot ang noo ni Don Emilio. Ricardo, ngunit tila hindi ito nagpatinag. Biglang tumayo si Beatrice habang may hawak na folder. Actually, sabi nito habang nakangiti ng bahagya, may gusto lang kaming linawin. Nagkatiginan ng mga tao habang dahan-dahang lumapit si Beatrice kay Angela. Hindi ba't sales lady ka lang dati? Tanong nito. Tahimik lamang si Angela. Bigla kang naging apo ni Don Emilio tapos ngayon kasama ka na sa mga posibleng magmana ng kumpanya? Bahagyang numingis si Beatrice. Hindi ba parang napakaswerte mo naman? Narinig ni Angela ang ilang mahihinang bulungan mula sa paligid. Beatrice, tama na! Malamig na sabi ni Don Emilio. Ngunit tila mas lalo pang lumakas ang loob ng babae. Gusto lang naming siguraduhin na wala kang tinatagong motibo. Maya-maya ay inilapag ni Beatrice ang ilang litrato sa mesa. Iyon mga litrato ni Angela noong nagtatrabaho pa siya sa mall at sa simpleng apartamento na tinitirhan niya noon. Tignan ninyo, sabi ni Beatrice sa mga tao. Biglang nagbago ang buhay niya nang makilala niya si Nathan. Ramdam ni Angela ang panghuhusga sa paligid, ngulit nanatili lamang siyang tahimik. At paano kung planado niya pala ang lahat? Dugtong ni Beatrice. Bago pa makapagsalita si Don Emilio, biglang tumayo si Nathan mula sa kinuupuan niya. Tama na! Napatahimik ang buong hall. Diretsyong lumapit si Nathan kay Angela bago malamig na tumingin sa Beatrice. Kilala ko si Angela at alam kong hindi siya ganoong tao. Bahagyang natahimik si Beatrice, ngunit agad ding numingis. Talaga ba? Bakit ang bilis niyang tanggapin ang pagiging bahagi ng mayamang pamilya? Tahimik na napabuntong hininga si Angela bago siya dahan-dahang tumayo. Sa unang pagkakataon, simula nang nagsimula ang gabi, nagsalita siya. Hindi ko kailanman ginusto ang pera ng pamilya ninyo. Tahimik ang lahat habang nakatingin sa kanya. Lumaki akong mahirap pero hindi ako magnanakaw. Diretso-diretso niyang sabi habang nakatingin sa Beatrice. Masaya ako noon kahit simpleng buhay lang meron ako. Unti-unting bumigat ang ekspresyon ng ilang tao sa paligid. Hindi ako pumunta rito para kunin ang yaman ninyo. Ang gusto ko lang, pamilya. Biglang natahimik ang buong hall. Maging si Don Emilio ay tila naantig sa sinabi niya. Kung pera lang ang habol ko, matagal na sana akong humingi ng kapalit matapos ang ginawa sa akin sa simbahan. Pero hindi ko ginawa. Tahimik na napayuko ang ilang tao dahil hindi pera ang sukatan ng pagkatao. Maya-maya ay nagsalita si Don Emilio habang matalim na tumitingin kay Don Ricardo at Beatrice. Ngayon ninyo sabihin sa akin, madiing sabi nito, sino ba talaga ang may masamang intensyon? Tahimik na nagkatiginan ng mga tao habang unti-unting nare-realize ng marami kung sino talaga ang nagdadalan kahihiyan sa pamilya. At habang nakatayo si Angela sa gitna ng hall, mas lalo niyang napatunayan na hindi kayamanan ang nagbigay ng respeto sa kanya, kundi ang kabutihan at katatagan ng puso niya. Matapos ang nangyari sa family gathering ng mga Montemayor, unti-unting nagbago ang tingin ng maraming tao kay Angela. Ang mga kamag-anak na dati ay nagdududa at mapanghusga ay nagsimulang mahiya sa sarili nilang ginawa. Maging si Don Ricardo ay naging tahimik matapos mapahiya sa harap ng pamilya. Samantala, si Beatrice ay halos hindi na makatingin ng diretsyo kay Angela matapos marinig ang mga salitang binitiwan nito noong gabing iyon. Sa mga sumunod na linggo, mas naging payapa ang buhay sa mansyon. Hindi man agad naging perpekto ang lahat,
Ramdam ni Angela na unti-unti nang nawawala ang tensyon sa paligid niya. Madalas na rin siyang samahan ni Nathan sa hardin o sa veranda habang nagkukwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay na matagal nilang na-miss. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa garden, tahimik lamang na nakatingin si Nathan kay Angela. "Alam mo," mahina nitong sabi, "akala ko noon sapat ang pagmamahal para maging maayos ang lahat." Bahagyang napangiti si Angela habang nakatanaw sa fountain. "Akala ko rin," sagot niya. Tahimik na napabuntong hininga si Nathan bago humarap sa kanya. "Pero natutunan ko na hindi sapat ang mahal mo lang ang isang tao," dagdag nito. "Kailangan kaya mo rin siyang ipaglaban." Unti-unting napatingin si Angela sa kanya. "Kung mabibigyan mo pa ako ng pagkakataon," seryosong sabi ni Nathan, "ipapakita kong hindi na kita hayaang masaktan ulit." Tahimik lamang si Angela habang pinagmamasdan ng lalaki. Ramdam niyang hindi na ito ang dating Nathan na natatakot kontrahin ang pamilya nito. Mas matured na ito ngayon. Mas matatag. Maya-maya ay bahagya siyang numiti. Hindi madaling ibalik ang tiwala. Mahina niyang sabi. Tumanggo si Nathan. "Alam ko, pero handa akong maghintay." At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, nakaramdam muli si Angela ng kapayapaan sa puso niya. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa tuluyang bumalik sa ayos ang Villarreal Corporation. Dahil sa partnership ng Montemayor Group at sa pagsisikap ni Nathan, unti-unting nakabangon muli ang kumpanya. Mas naging maayos din ang relasyon ng dalawang pamilya. Maging si Doña Veron ay tuluyang nang nagbago. Madalas na itong bumisita sa mansyon ni Don Emilio upang personal na makausap si Angela. Hindi na ito ang dating mapagmataas na babae. Mas naging tahimik at mapagkumbaba na ito. Isang umaga, inimbitahan ni Nathan si Angela na pumunta muli sa parehong simbahan kung saan hindi natuloy ang una nilang kasal. Pagdating nila roon, agad napansin ni Angela na maayos at tahimik ang paligid. Walang maraming tao. Taning malalapit lamang nilang pamilya at kaibigan ang naroon. Napatigil si Angela habang nakatingin sa altar. "Nathan?" mahina niyang sabi. Dahan-dahang lumapit si Nathan sa kanya habang hawak niya ang maliit na kahon. "Alam kong dito rin nagsimula ang pinakamalaking sakit na ibinigay ko sa iyo. Kaya gusto kong dito rin ayusin ang lahat." Unti-unting nalambo ang mata ni Angela. "Hindi ko maibabalik ang nakaraan, pero gusto kong bumawi habang buhay." Pagkatapos sabihin niyon, dahan-dahang lumuhod si Nathan sa harap niya habang hawak ang singsing. "Angela, papakasalan mo ba ako ulit?" Tahimik na napaluha si Angela habang napapangiti. Bago pa siya makasagot ay may marahang boses na nagsalita mula sa likuran nila. "Sandali." Agad napalingon si Angela at nakita si Doña Veron na dahan-dahang naglalakad papunta sa kanila. Biglang bumalik sa isip ni Angela ang araw na sinampal siya nito sa harap ng altar. Pero iba na mayon ang ekspresyon ng babae. Wala na ang galit at yabang sa mukha nito. Paglapit ni Doña Veron kay Angela, nanginginig itong huminga bago marahang hinawakan ng kamay niya. "Hindi ko na mababago ang ginawa ko noon," Imiyak ta itong sabi. "At habang buhay kong dadalhin ang hiya sa sarili ko dahil dun." Tahimik lamang si Angela habang nakatingin sa kanya. "Masyado akong naging bulag sa estado sa buhay," dagdag niya. "Hindi ko nakita na ikaw pala ang babaeng tunay na magpapasaya sa anak ko." Unti-unting tumulo ang luha ng babae. At ngayon, nanginginig itong sabi, "Kung papayag ka, gusto kong tanggapin mo ako bilang pangalawang ina." Biglang natahimik ang buong simbahan. Pagkatapos noon, alis na sampalin tulad ng unang pagkakataon, dahan-dahang yinakap ni Doña Veron si Angela. Napaluha si Angela habang unti-unti rin niyang yinayakap pabalik ang babae. Tahimik namang napaiyak si Nathan habang pinagmamasdan ng dalawa. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming sakit,
tuluyan ng naghilomang sugat na matagal nilang dala. Makalipas ang ilang minuto, muling nagsimula ang seremonya. Habang naglalakad si Angela papunta sa altar, wala na ang takot at sakit na naramdaman niya noon. Ang pumalit doon ay katahimikan at pagmamahal mula sa mga taong dati ay humusga sa kanya. Sa harap ng altar, mahigpit na hinawak ni Nathan ang kamay niya. At habang pinagmamasdan sila ng kanilang pamilya, tuluyang nagsimula ang bagong yugto ng buhay nila. Hindi dahil naging mayaman si Angela, kundi dahil pinatunayan niyang ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera, apelyido o estado sa buhay, kundi sa kabutihan ng puso at kakayahang magpatawad kahit gaano kasakit ang pinagdaanan.